Magandang araw Kuya Ting, sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Tawagin nyo na lang po akong Carlo, taga Cavite po ako, isang dating OFW. At sa kasamaang palad, nandito po ako sa Pilipinas ngayon at umasa nagagaling pa. Na mild stroke kasi ako Kuya Ting habang nasa trabaho ako bilang isang company worker sa Canada. 2 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon umasa na sana may balik yung dati kong ako. Gusto ko din sana Kuya na humingi ng advice sa inyo sa sitwasyon ko ngayon at sa aking asawa. Dahil itong mga nakalipas na lang na buwan, napapansin ko ang malaking pagbabago ng misis ko. Naging mainitin na ang ulo sa akin at minsan may pagkakataon pa na nasabihan ako na pabigat na lang ako sa kanya. Ang lahat ng ito sa gitna ng aking kalagayan ngayon, tinitiis ko ito. Ang hindi ko matiis ay ang pagdududa ko na baka may iba na siyang lalaki na posibleng kapalit na sa akin. Dahil simula na nang naubos ang ipon namin, napilitan siyang magtrabaho at para may taguyod ang pangangailangan namin sa bahay. Aminado naman ako Kuya Ting, nasa kalagayan ko ngayon na may mga bagay talaga na hindi ko kayang ibigay sa misis ko dahil sa sitwasyon ko. At kaya malakas kasi ang kutob ko Kuya Ting na may iba na siya dahil maliban sa nagbabago na ang ugali niya sa akin, madalas na siyang late umuwi dahil sabi niya nag-o-overtime siya sa trabaho niya at madalas na rin nagka-cancel ng day off niya at pinakamalungkot pa, madalas pati na rin yung team building nila sa company nila na minsan umaabot ng 2 hanggang 3 araw bago siya umuwi sa amin. Sobra akong nalungkot sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko sanang umalis na lang dito sa pamamahay namin pero wala naman akong mapupuntahan dahil broken family din ako Kuya Ting. Tanging lolo at lola ko lang ang nagpapalaki sa akin at wala na rin sila ngayon. Kuya Ting, maging aral ito sa ating mga kalalakihan na kailangan pangalagaan talaga natin ang ating katawan dahil walang kwenta kahit napakabait mo sa mga tao na nakapalibot sa iyo kung wala ka ng pakinabang sa kanila. At minsan Kuya, naisipan ko ng tuluyan ko na lang ang aking buhay. Inaalala ko lang ang aking isang anak. Sana Kuya, mapansin mo ang mensahe ko at hintayin ko po ang sagot mo. More power sa channel mo Kuya. Bagong subscriber niyo po ako. Okay, Sir Carlo ng Cavite. Magandang araw din po sa iyo Sir. Bago ko po sagutin itong mensahe niyo, sana ma-accept nyo po ang aking friend request. Ito na po ang bagong account natin sa FB dahil hindi ko na po mabuksan ang FB page natin. At sobra akong nanghihinayang sa mga kapamilya natin at taga-subaybay dahil hindi ko na sila ma-request lahat. Nagkaroon kasi ng technical ang account sa FB. Pero ganun pa man, handa akong mag-umpisa ulit para sa mga kababayan ko na nangangailangan ng payo para sa problema personal, pamilya at relasyon. Patuloy pa rin akong magpapasalamat sa inyo. Sir Carlo, habang binabasa ko itong mensahe mo, hindi ko maiwasan na mag-isip na pwede din itong mangyari sa akin. Nakakalungkot man pero minsan ang realidad talaga na kapag wala ka ng pakinabang, marami talagang magbabago sa buhay mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Silang lahat posibleng magbabago. Napakaswerte mo na lang kung nakatagpo ka ng isang tao o babae na tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil walang katiyakan talaga sa totoong buhay kung ang mga taong kasama mo ngayon ay ang mga taong handang samahan ka sa kahit anong problema. At dito tayo mag-uumpisa Sir sa sinabi mong malaki ang pinagbago ng misis mo ngayon sa iyo. Na kung pagbabasihan ko itong mensahe mo, masasabi kong hindi magandang pangitain ito Sir. Dahil ang unang sinyalis ng mga babaeng may ginagawang hindi maganda sa mister nila ay ang pagbabago ng ugali nila. Kaya siya magagalitin na sayo, pagdating sa iyo dahil posibleng may ibang tao na ang nagpapasaya sa kanya. May tao nang pinupuri niya at hindi ikaw yon. Dahil tulad ng sabi mo, minsan na niyang sinabi sa iyo na pabigat ka na sa kanya. Abala na ang tingin niya sa iyo na kung dati hindi naman siya ganito sa iyo noong hindi ka pa nagkakasakit. At dito naman sa sinasabi mo na napadalas na ang pag-overtime niya sa trabaho. At minsan nagka-cancel day off na siya sa trabaho niya. At dagdag pa dyan yung team building ng company nila na umaabot ng ilang araw. Sir, alam mo naman siguro na hindi na ito bago sa pandinig natin. Matatawag ko na nga itong gas-gas na dahilan para lang magawa nila ang kanilang sariling kaligayahan. Kasi kahit sino mag-isip nito, lalo na sa kalagayan mo ngayon Sir, na kailangan mo ng atensyon sa mga taong mas malapit sa iyo o sa asawa mo dahil sa sitwasyon mo. Pero sa ginagawa niyang ganito, masasabi kong hindi yata ito gawain ng isang asawa na nagmamahal sa iyo ng totoo. Nakakalungkot lang pero nangyayari talaga ang ganito. At dito naman sa sinabi mong may pagdududa ka na sa asawa mo, sasang-ayunan kita dito Sir.
Kahit sabihin pa natin na hindi sapat ang pagdududa para masabi na may ginawang hindi maganda ang ating mga partner. Pero ang abilidad na ito na bigay sa atin bilang isang lalaki o ang instinct natin ng mga kalalakihan ay minsan nang nagligtas ng maraming relasyon o pagkakataon na maiwas tayo sa posibleng pagsubok sana sa inyong relasyon. Pero naagapan dahil lang sa simpleng pagdududa. Ibig sabihin lang nito na kahit hindi 100% accurate ang ating pagdududa, pero minsan tumutumbok ito sa totoong pangyayari o sa nangyayari. Hindi sa pinapaboran kita sa pagkakataong ito, sir, pero agree ako base dito sa mensahe mo. At sinabi mo rin dito, sir, na walang silbi ang pagiging mabuti mo kapag wala ka ng pakinabang. Sa sitwasyon na ito, sir, masasabi kong hindi naman siguro lahat. Baka may mga totoong tao pa na marunong tumanaw ng utang na loob o ginagawa talaga niya ang bagay na yon dahil totoong mahal ka niya. Kahit wala ka ng pakinabang dahil sa sitwasyon mo, inaalagaan ka pa rin niya. Ilan lang ito sa mga taong totoo. Pero sa reality, marami talagang tao na kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, lalayo na sila sa iyo. Ang mga taong ito ay makilala mo lang kung nasa sitwasyon ka na tulad ng ganito. Tingin ko, sir, base dito sa sinabi mo, gusto mong iparating sa akin na sa panahong okay ka pa at may trabaho ka pa, hindi mo sila pinabayaan. Siguro, lahat ng gusto nila binibigay mo. Kaya hindi ka deserve sana na gagawin ito sa iyo ng asawa mo. Sa tingin ko, sir, mabait ka. Kaya gano'n na lang ang hinanakit na nararamdaman mo ngayon. Ang mapapayo ko lang sa iyo, sir, ganito. Sa sinabi mong dahil sa sitwasyon mo ngayon, balak mong tuluyan na lang ang buhay mo. Wag na wag mo itong gagawin, sir, dahil naniniwala ako na may plano pa ang nasa taas kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa. Kaya wag mong sayangin ang pagkakataong ito. At kahit agree ako sa pagdududa mo, sir, ayon yan dito sa mga mensahe mo, ang masasabi ko lang dito, kung sakaling may ginawa nga ang asawa mo ng mga bagay na hindi dapat gagawin niya sa iyo, ngayon tanging pagtanggap lang sa sitwasyon ang paraan para maipagpatuloy mo ang iyong buhay. Gusto kong sabihin sa iyo, sir, na may mga bagay na hindi natin makokontrol, lalo na sa kalagayan mo ngayon, na dapat mo itong maintindihan. Kung sakali naman na maging tama ang sinasabi mo, na baka may pamalit na siya sa iyo, wala kang magagawa kung hindi tanggapin na lang ito. Mag-focus ka na lang sa kung paano ka makabangon at maibalik yung dating ikaw. Dahil wala nang maitulong pa sa iyo ang manatili sa sakit na mararamdaman sa posibleng maibigay niya sa iyo. Magpakatatag ka, sir, para sa anak mo, magtiwala ka lang, may plano talaga siya sa iyo. Kasi kung wala na siyang plano sa iyo, edi wala ka na rin sana ngayon. Maging babala na lang ito sa ating mga kalalakihan na magiging priority natin dapat ang ating kalusugan. Kalusugan ay napakahalaga, mas mahalaga pa ito sa mga kayamanan na meron ka ngayon. At sa huli, sir, uulitin ko, magpakatatag ka para sa anak mo. Sana makatulong itong payo ko sa iyo, sir. Mag-ingat ka po palagi at salamat sa inyong mensahe. Paalam.